Alright mga buds, ayan, welcome sa ating vlog ngayon. So ngayon pagkukwentuhan natin kung bakit na naman hindi ako nakapag-upload ng ating video sa motovlogging gamit yung aking GoPro. Ayan, so meron kasing nangyari sa ating GoPro mga buds. Nagka-problema tong GoPro natin. Ang nangyari dito mga buds, nag-overheat siya during the pagpunta namin ng Tagaytay. Yung as in yung heat nitong GoPro, grabe, hindi ko maintindihan kung paano ba ma-explain. Sobrang init niya talaga nung time na yon. At biglang nag-shutdown. So trinay ko siya, binuksan, tinapat ko sa electric fan para lumamig, para buksan ulit, pero wala na talaga, hindi na siya nagbubukas. So nangyari mga buds, kinontak ko si Hero Moto para ipaayos, kasi siya ang talagang kilala ko na trusted na mechanic ng mga ganitong gadget, mga GoPro. So nung pumunta ako sa Bulacan sa kanya para ipa-check, nung chinek niya, ang nangyari, hatol niya is talaga sa good for tapon na. Wala na, hindi na talaga mare-repair. Pero meron siyang binigay na isang option, pinaka-last option. Pero pinagpili niya ako mga buddy kung itutuloy ko siya, kasi wala pa daw kasiguraduhan kung gagana yung GoPro, tsaka sobrang pricey nung kanyang price nung paggawa ng procedure. So sabi ko, kesa naman wala nang saysa yung GoPro natin, kasi sayang naman, ang mahal ng GoPro talaga mga buddy. Sabi ko, sige, try na lang natin sakaling gumana. So nung binuksan niya mga buddy, trinay niya i-open yung GoPro natin at gawin yung reflash ba tawag doon? Parang reflash ata yun. So rineflash niya yung GoPro para gumana. And na good news, gumana siya. Tapos chinek niya kung may mga water leak damage or ano pa. So wala naman, as in good na good yung GoPro natin. Hindi ko lang alam kung bakit nagganon. Ang nangyari, parang na-damage yung board niya. Hindi ko na maalala kung ano may na-explain niya eh. Kasi yung dapat nagpapalamig doon sa GoPro, sa loob nung kanyang board is hindi gumana. Parang ganun yung nangyari, kaya nag-overheat itong ating GoPro at hindi na gumagana talaga. So yun, medyo mahal yung price, pero kailangan natin paggawa kasi ito yung ating main camera tuwing bumibiyahe tayo. So isa pa yung kanyang Type-C, hindi niya binabasa yung ating mic adapter. Yun pala yung nangyari. So may something na doon sa ating Type-C, kaya hindi nababasa yung mic adapter, which is, ang akala ko nung una ang sira is yung mic adapter. So napabili ako ng bagong mic adapter. Yun pala mga buddy, hindi dun sa mic adapter yung problema. So another gastos na naman yun. Pero binebenta ko po yung aking brand new mic adapter sa mga may gusto. So bibigyan ko lang ng magandang discount. Good as brand new po yun. So bebenta ko lang siguro sa inyo ng 3K. So pwede na ba yun sa mga gustong ng mic adapter? So brand new po kasi noon is 3,450. So bebenta ko lang po ng 3K sa inyo para makabawi man lang dun sa binayad natin sa GoPro, sa repair, kasi sobrang mahal. Pero binigyan naman ako ng assurance ni Hero Moto, kung sakali man na hindi ulit gumana yung ating GoPro at gagawin ulit yung procedure na ginawa niya, kailangan na talagang bilhan ng bagong motherboard yung GoPro natin, which sobrang mahal na naman. So 12,000 daw aabutin nun. Pero binigyan ako ng magandang deal na kung sakali man na gusto ko magpalit ng motherboard, ang gagawin niya po is ikakaltas niya yung binayad ko dun sa pag-reflash niya ng ating GoPro dun sa presyo nung motherboard ng GoPro. So, kaya para sa akin, okay na sa akin yun kung sakali man, pero which is sana hindi mangyari na hindi ulit gumana tong GoPro natin. So ito, gamit natin, first time ko to gamitin simula nung na-repair. Ngayon ko lang nagamit. So hopefully maganda at tumagal na itong GoPro natin. So kailangan natin ingatan. So isa pa pala yung ating battery. Kailangan natin magpalit ng battery sa ating GoPro, kasi yun din ata ang alam ko isang cause kung bakit nag-overheat. So kailangan siguro natin bumili ng Enduro. So yun yung parang sinuggest niya, yung Enduro battery, na sobrang kunat daw nito sa biyahe. Matagal yung battery life niya, unlike sa ordinary battery ng GoPro na tumatagal lang siya ng siguro 45 minutes. Parang yun lang yung tansya ko na tinatagal ng ordinary battery ng GoPro. Yung Enduro daw talagang tumatagal. Pag bumiyahe daw si Hero Moto, ang nangyayari, dalawang battery lang daw ng Enduro battery ang dinadala niya, which is sobra-sobra pa sa mga biyahe nila. So try natin. Medyo pricey din kasi yung battery, grabe, nasa 2,000 plus ata. Pero wala ganito tayo vlogging. Gusto natin mag-vlog kasi gusto natin na meron tayong ma-upload para sa remembrance natin. Pag tumanda tayo, may napapanood tayo, may mapapanood ng mga anak natin pag lumaki, may mapapanood ng mga apo natin kung sakali. Kaya pinopursue ko din tong gumawa ng mga content na ganito, mga vlogging para meron tayong memories pag tumanda na tayo. So meron na tayong bagong setup, bagong camera na Insta360. Yan sa harapan ninyo. Yan yung bago nating camera.
So hindi ko alam, baka sa tampo lang siguro nitong GoPro kaya napagastos tayo. Kasi nung bumili ako nung Insta360 ko, doon na nagsimula yung parang problema nitong GoPro. Although problema naman talaga sa Hero 10 daw yan, tsaka sa 8. Kaso nga lang ano talaga. Pero tumagal na itong GoPro natin, halos 2 taon na ang tinagal natin nito. So hopefully tumagal at hindi na tayo mapabili ng motherboard kasi sobrang mahal talaga nun. Motherboard ng GoPro, mahal talaga nun, 12,000 daw. Sayang na sayang. Imbes na meron tayong pang allowance, mapupunta lang sa repair or sa pag-ayos ng GoPro. Hindi ko na rin kasi binalak bumili ng bagong GoPro kasi sayang itong GoPro natin kung itatapon lang. Kaya tinignan ko kung kayang repair na muna kasi wala tayong pambili. Kakabili lang natin ng Insta360 X4 para sa mga videos natin na pupuntahan ng mga kasi itong X4 lang man talaga mga buddies, ginagamit ko lang ito pag maganda yung mga pinupunta natin view sa mga biyahe, kasama mga tropa, si misis. Hindi ko ito binababad kasi mahirap mag-edit dito ng mahaba kasi magre-reframe ka. So yun lang ang kagandahan nito yung nagre-reframe ka kung saan yung pipiliin mong na gusto mong i-upload sa mga videos mo. So yun, tapos handy siya, ayan pang siya. Tsaka matagal yung battery nito mga buds, tong X4. So shoutouts kay Hero Moto, maraming salamat sa pag-aayos nating GoPro. Hopefully tumagal talaga to buddy kasi mahal pala talaga ang repair ng mga ganitong unit. Hindi ko na-expect, buti may dala akong pera that time kasi nakakaya naman na pumunta ako doon walang dala. Yun lang mga buds, shoutouts sa inyo lahat. So see you till the next ride. Ride safe and peace.